Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Hingi po ako sana sa inyo ng konting pabor. Tulong nyo na lang po sa tulad naming mga content creator. Baka naman po pwedeng paki-like at subscribe. At pakitap na rin tong maliit na bell sa gilid para ma-notify ko kayo pag may bago akong i-upload na video. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po. Sige, huwag na natin patagalin. Ito na, makinig at manood na po tayo. Nagiging problema lang natin ang sakit pag tayo ay nagkakasakit. Amen? Pag wala kang sakit, hindi mo man iniisip ang sakit. Kung kailan lang magkakasakit ang iyong kamag-anak, ang iyong pamilya, ang iyong minamahal, doon ka lang nag-aalala. Pero pag walang sakit, walang pag-aalala. Pero nakakalimutan natin, pag sinasabi nating sakit, hindi lang po yung physical na nararamdaman. Meron ding ibang sakit na hindi physical. May sakit sa ating mga relasyon. May sakit din ang ating kaluluwa. Pag tayo ay nabubuhay sa pagkakasala, alam natin yan. Kaya nga, buong buhay natin, mararanasan natin ito at hindi natin maiiwasan ang sakit. In every phase of our life, there will be sickness. Whether it is spiritual, it is mental, psychological, emotional, and more importantly, spiritual. Kaya ang tanong, paano tayo gagaling sa sakit? How can we be healed when we experience this sickness and illness in our life? Tatlong bagay po ang kailangan yung tandaan. Una, kailangan mong hanapin lahat ng paraan para ikaw ay gumaling. Hindi ibig sabihin, pag tinaningan ka na ng doktor, susuko ka na. Merong mga iba, napakadali na sumuko, agad nadidepress, ayaw na. Pero kailangan mong tandaan, habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may Diyos. Habang humihinga ka, lumaban ka. Hanapin mo ang lahat ng paraan para makabangon ka sa iyong sakit. Kung paano narinig po natin sa ating unang pagbasa, ang kwento nitong si Naaman, meron siyang sakit, ketong. Napadpad siya dito sa bayan ng Israel kasi naghahanap siya ng paraan para gumaling siya sa kanyang ketong. Sinabihan siya ng propeta, pumunta ka dun sa ilog, ikaw ay magbabad, ikaw ay maligo 7 beses. Sabi nitong si Naaman, bakit pupunta ako dun sa ilog ng Jordan? Meron pang ibang mas maganda, mas malinis na ilog kaysa dyan sa ilog na yan. Pero pinaalala sa kanya, nung kasama niya, baka nakalimutan mong may sakit ka. Kailangan mong gawin ang lahat ng paraan para gumaling ka. Kung yan yung paraan na makakagaling sa'yo, bakit hindi mo gawin? Kaya ginawa niya. Buti na lang sumunod siya. At dahil doon, gumaling siya. Kung yun yung paraan para gumaling, kailangan mong gawin. Huwag kang susuko. Ito pong aking ama. Pagdasal niyo po siya. Dahil nakita na lumalaki yung prostate niya. Normal po sa aming mga lalaki yan. Nagpa-check po siya. Binigyan siya ng gamot, pero medyo mabagal po yung pagliit ng prostate. Kaya sabi po ng doktor sa kanya na kung by next month hindi pa talaga liliit dun sa kailangan ng ipabiopsy. Kinuwento po niya sa aking ina. Alalang alala. Alam niyo ba naman po kung ano yung tinext sa akin ng aking nanay? Nabigla po ako, sabi niya, may cancer yung tatay mo, mamamatay na siya. Nabigla po ako. Tinawagan ko siya at sabi ko sa kanya, kailan ka pa naging doktor? Wala pang test, hindi pa alam, pinapatay na. Paano ka gagaling kung hindi ka lalaban? Paano maalis ang iyong sakit kung hindi ka maghahanap ng paraan para gumaling? That is the first step. Para ikaw ay gumaling, maghanap ka ng paraan para maghilom ang iyong sakit. Huwag kang susuko. Ano man sakit yan? Sakit ng pangangatawan? Maghanap ka ng doktor. Maghanap ka ng gamot. Sakit ng relasyon? Emosyonal na sakit? Pag-usapan nyo. Huwag kayong susuko. Huwag na lang biglang aalis at hindi na mag-uusap. You have to do everything to save your body, to save your life, to save the relationship. Pangalawa, hindi ka rin gagaling kung matigas ang iyong ulo.
bawal ang matigas ang ulo pag may sakit. Kung ano ang sasabihin ng doktor, kailangan mong gawin. Sinabi kay Naaman, maligo ka doon sa ilog Jordan. Sabi niya, ayaw ko. Ang dumi-dumi doon. Yun yung utos Napakarami sa mga may sakit, ang tigas-tigas ng ulo nila. Mas magaling pa sa doktor, mas magaling pa sa eksperto. Kamukha po nitong kaibigan kong madre, napakahilig umiinom ng coke. Kaya nga po, naging diabetic at naapektuhan po yung kanyang presyon, lahat sa kanyang pangangatawan. Na-hospital, na-confine. At narinig ko yung doktor nung binisita namin siya, sabi niya, Sister, bawal na ang coke sa iyo, ha? Nung paglabas, sinamahan ko. Gusto daw kumain sa fast food. Sabi niya, bili mo ako ng Royal, sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, di ba bawal sa'yo yung soft drinks? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng doktor? Bawal ako sa Coke. Pero Royal, hindi naman niya sinabi na pwede, sabi niya. Sige, pagbigyan para may babalik natin sa hospital, sabi ko. Ang tigas-tigas ng ulo ng iba sa atin. Hindi ka gagaling kung hindi ka marunong sumunod. So, kailangan din ng pagpapakumbaba sa pagnanais nating gumaling. Ano man yan sa iyong pangangatawan, lalong-lalo na pagdating sa ating ugnayan. Bakit hindi gumagaling yung iyong galit? Bakit hindi nawawala yung iyong sama ng loob? Dahil kapag mataas ka pa. You have pride. Alisin mo yan. Magpakumbaba ka. Sumunod ka. Bawal ang matigas ang ulo. Pangatlo at kahuli-huliyan. Para din gumaling ka, huwag mong itanggi na may sakit ka. It's amazing how something this small can make someone feel so special. Wow! Manager na siya! Happy birthday! Napakarami din sa atin in denial. Amen? Ayaw tanggapin na meron silang sakit. Kung paano ang ating Panginoon, sinabihan niya mga kababayan niya na meron din silang sakit. Anong sakit nila? Sakit ng kasalanan. Ayaw nilang makinig sa Kanya. Pero nung pinagsabihan sila pang galit. At gusto daw patayin ang ating Panginoon. Tinutulak siya doon sa bangin. Yan yung tandaan niyo po, ng isang taong ayaw niyang tanggapin na merong masamang nangyayari sa kanya. Galit. Anger is a sign of denial. Tignan niyo po, pag pinagsasabihan niyo, yung mga may sakit, nagagalit, nagbwibisit. Ibig sabihin, hindi pa nila matanggap na may sakit sila. Kasi, kung hindi mo haharapin yung iyong sakit, iiwasan mo yan, ano mangyayari sa iyo? Lalong lalala ang iyong sakit. Napakarami din po, ayaw magsimba, ayaw mangumpisal. In denial sila sa kanilang mga kasalanan. Ano sinasabi nila? Bakit ako magsisimba? Wala naman ako kasalanan. Bakit ako mangungumpisal? Wala naman ako ginawang masama. Talaga? Pero dahil hindi mo matanggap, meron kang sakit, may masama sa iyo. Palala ng palala yan. Kamukha din po ng cancer, hindi po ba? Mas maganda, early detection, maaga mong nakita. Abay, magpa-check up ka na, magpatingin ka na. Kailangan mo nang gawin ang lahat para maghilom ka, mapabuti ka. Napakasakit, napakahirap pag tayo'y dumadanas ng sakit. Pero kung tatandaan po natin at tatlong ito, magiging madali para sa atin. Hanapin mo ang lahat ng paraan para gumaling ka. Matuto kang magpakumbaba, huwag kang matigas ang ulo. At aminin mo na kailangan mo ang tulong. Aminin mo na may sakit ka. Aminin mo may masamang nangyayari sa iyo. Kung ito gagawin natin, mas madali na tayo ay gagaling at mapapabuti. Hilingin po natin sa Diyos na palakasin lahat ng mga may sakit ngayon. Ang sakit, hindi lang yan nararanasan sa katawan. Ang sakit, nararanasan din yan sa kaluluwa. Kaya ang makakapaghilom lang sa atin, alam natin, ang grasya ng Diyos.